Someday you'll stand at the bar on high. Someday your record you'll sing. Someday you'll answer the question of life. What will your answer be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer be? What will it be? Sadly you'll stand if you're unprepared. Trembling you'll fall on your knee, facing the sentence of life or of death. What will the sentence be? What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Now is the time to prepare, my friend. Make your soul spotless and free. Washed in the blood of the crucified one, He will your answer be. What will it be? What will it be? Where will you spend your eternity? What will it be? Oh, what will it be? What will your answer? What will it be? Throw out the lifeline across the dark wave. There is a brother whom someone should save. Somebody's brother who then will dare to throw out the lifeline, his peril to share. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline with hands quick and strong. Why do you tarry? Why linger so long? See, he is sinking, oh, hasten today, and out with the lifeboat, away then away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline to danger-fraught men, sinking in anguish where you've never been. Winds of temptation and billows of woe will soon hurl them out where the dark waters flow. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Soon will the season of rescue be o'er. Soon will they drift to eternity shore. Hasten, my brother, no time for delay, but throw out the lifeline and save them today. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline.
stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. In pity angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransomed in glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Magandang gabi mga kapatid. Medyo maaga tayo ng konti. 6 minutes po tayo mas maaga. So sana po ay maganda naging araw po natin sa araw na ito. Dumating po tayo sa oras ng pag-aaral po sa salita po ng Diyos. Miyerkules po ngayon. Dapat Monday, Wednesday, Friday. Kaya lang kagabi nagkaroon po tayo ng Tuesday. Okay lang. Sana naging kapaki-pakinabang naging araw po natin sa araw na ito. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, at least dito sa aming lugar, sa Central Luzon, maliban sa Aurora, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, halos wala naman po masyadong effect yung bagyo, bagamat malakas. Expectation po namin ay ito'y malakas kasi it was a super typhoon. Kaya lang, hindi po sa lugar namin. Sabi ko nga, very weird yung bagyo na yun. Hindi siya consistent doon sa kanyang lakas. Maganda naman po at hindi masyadong naging destructive. Hindi katulad po ng bagyong Tino na maraming namatay at maraming nasira sa Cebu na po. Kaya tayo po ay nagpapasalamat.
Maganda rin po na dumarating yung mga ganyan in one sense kasi tulad ng sinabi ko gabi na kikita natin, this is not the perfect world. Hindi ito ang ating tahanan, kundi sa langit. At ito rin po ay prelude sa paghatol ng Diyos. Bagyo lang po yun eh. Imagine po natin yung kahatulan ng makapangyarihan sa lahat. Minsan yun yung mga bagay na ilagay natin sa ating mga kaisipan. So, binabati natin ng magandang gabi sa inyong lahat, ang mga karamihan sa ating mga kababayan, sa ating mga kaigsuonan, maayong gabi, sa inyong tanan na igsuon, sa ating mga kakabsat, JT Northern Luzon, at tumadumang mga lugar, na ibang gabi, kada kayo amin kakabsat, sa ating mga kabuntagan, ng Kristo, dyan sa may Samal Leyte, mahupay nga gabi, dito po sa ating mga katugangan dito sa may Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Dugabos, sa mga taga-Pangasinan, na Santo Shalabi, at sa kayo namin. Siyempre, sa mula sa amin, magandang gabi sa inyong lahat. So, dito po sa gabing ito po ay bunga nung kagabi na pag-aaral. Dahil ito pong Parable of the Tares, o talinhaga ng pansirang damo sa Tagalog, ito yung ginagamit nila to avoid church discipline. Ang nakita ko po, nung ako'y nasa bago-bago pa akong mangaral, marami sa mga matatandang mangaral sa panahon na yon, ganun ang paniniwala nila na ang Parable of the Tares ay may kaugnayan sa church discipline. At that time, siyempre, ako po yung kabataan pa. Pero sa isang pag-aaral po ng talinhagang ito, malalaman natin hindi tama yun. I even consider it false doctrine. Pag sinabi nating iniiwasan ng church discipline, siyempre hindi madaling gawin yan. Pero kung gagamitin natin yung isang parable para patunayan yan, abay hindi tama yun. Kaya kinakailangan po nating tignan ano ba sinasabi ng Panginoon sa Parable of the Tares. Sa mga parables, usually, they do not teach doctrine. Hindi nagtuturo ng mga bagay na kailangan nating gawin bilang mga Kristiyano. Ang aplikasyon ay sa atin. So, Parable of the Tares. Ito po ay very interesting. Ano po? Kung may yung pong aking PowerPoint presentation, makikita mo yung wreath on one side at makikita mo yung tares on one side, magkapareho sila, halos identical. Kaya nga po ito yung ginamit ng Panginoon na halaman, wreath at saka yung tares o tear po. So, Parable of the Tares. Ito po yung ating mababasa at makikita dito po sa Matthew chapter 13 verse 24 to verse 30. Doon natin makikita yung mismong parable. Tapos ay pinaliwanag ng Panginoon sa verse 37 to verse 43. Alos sa lahat po ng parables ay binibigyan ng kahulugan ng Panginoon, maliban lang po yung mga self-explanatory na hindi na kailangan ipaliwanag. Pero dito po sa parable na ito, hiningin ng mga lagad na naipaliwanag ng Panginoon kung ano yung kahulugan ng Parable of the Tares. Ito po mismo yung talinhaga. Dito po sa Matthew 13 verse 24 to verse 30. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? Nagtataka sila.
Hindi ba mabuti bini ang inyong tinanim sa iyong bukid kanya? Bakit merong mga pansirang damo o tares? He said to them, an enemy has done this. The servant said to him, do you want us then to go and gather them up? Alisin namin yung tares and pansirang damo. But he said, no. Lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Sabihin, baka sa pagbunot nyo kanya sa mga pansirang damo, mabunot din nyo kanya yung trigo. Yung sabi ng Panginoon. Let both grow together until they are harvest. And at the time of harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my burn. Ito po ang makikita nating talinhaga po ng tares. Very interesting po, ano po, kaya ginamit ito ng Panginoon. Kasi yung pagkakaiba ng wheat, ay hindi sa itsura nila. Yung itsura nila pareho lang. Ang lalabas lamang ang pagkakaiba pag sila ito lumaki at nabunga. Ang difference ng wheat, ang wheat po is a valuable grain that produces fruit. Ito po ay isang katulad ng palay. Ito yung palay ng mga taga-kanluran. Kanluran. Hindi sila kumakain ng palay, kumakain sila ng tinapay. Ito yung galing sa wheat. Ito yung tares, ito yung grain, yung pong wheat ay merong grain. Nagbubunga siya. While the tares are a type of weed. Ito po ay damo that looks very similar to wheat when young, but it is barren and toxic. Hindi mo makakain yung kanyang ibubunga at lasong. Pero magkapareho sila. Malalaman mo lang pag sila ay nagkaroon ng bunga kanya. According to Thayer, pag tinignan natin yung kanyang dictionary, the tare was a kind of darnel of weed resembling wheat, except the grains are black. Hindi mo sila makain. They are toxic. They're not edible. Pero pag tinignan mo, magkapareho sila. Kaya nga, ang ginagawa dyan, tinatanggal at sinusunog kasi walang pakinabang. Sa Matthew 13 verse 26, but when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. Kung sa mga tao hindi sanay sa trigo, akala mo pareho lang sila. Hindi sila pareho. Ang makikita natin, pag binunot mo yung wheat, baka magkamali ka yung tare, baka magkamali ka rin bunutin mo yung wheat. At makita rin po natin, siyempre, pag ito ay magkatabi, lumaki, yung kailan maugat, ay alos magdugtong na yan. So, pag binunot mo isa, sasamang isa. Kaya pinagbawalan sila ng Panginoon na wag mo na nilang bunutin. Pabayaan nila yung araw ng harvest. Doon nila kukunin at susunugin yung tares. Para makita natin, nung ibigay ng Panginoon ang kahulugan ng talinghagang ito sa verse 38, kasi ang makita nating meaning na ito ng parable of the tares, later on, tinanong sila ng kanya mga alagad, ang ating Panginoon, ipaliwanag mo sa amin kanya ang parable of the tares. Ano bang ibig sabihin no? Doon natin makikita ang espiritu ng mga alagad. Sila interesadong malaman kung ano ang kahulugan ng parable of the tares. So, yung mismo talinaga, 24 to verse 30. Yung pong paliwanag, makikita sa verse 37 hanggang verse 43, yun ang paliwanag. So, verse 38, sinabi ito po yung key na malalaman natin na hindi ito tungkol sa church. The field, yung bukid, the field is the world. Ito yung dahilan, ba't di ko pinaniniwalaan yung tinuturo na matatanda nung ako may kabataan pa, na ito ay tungkol sa church discipline. Dahil hindi ito patungkol sa church, ito ay patungkol sa sanglibutan. The field is the world, kanya. The good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the sons of the wicked one. So, pinaniwala ng Panginoon, alam nyo, ito'y pare-parehong tao.
Magkapareho ang pagmumukha, magkakapareho yan. Pero meron silang pagkakaiba. Kung makikita natin ang pagkakaiba pag nagbunga sila. Yung wheat, ito ay nagbubunga ng grain, which is valuable and edible. Kinakain ng tao. Mabuti yung bunga. The tares, sabi dito, but the tares are the sons of the wicked one. Ano yung bunga niyan? Siyempre, ang bunga niyan ay masama. So, tingnan niyo yung sinasabi ng ating Panginoon. Hindi ito patungkol sa mga Kristiyano lang. Ito yung patungkol sa mga Kristiyano at di Kristiyano. Yung wheat, ito yung mga Kristiyano. Yung tares, yun hindi mga Kristiyano kanya. Siyempre, yung tao lahat yan eh. So, pagka hindi mo sila kilala, pareho lang yan. Pero pag yung Kristiyano, iba yung bunga niyan. Iba yung pag-uugali niyan. Iba yung pamumuhay niyan. Yung tares, malalaman sa ganun ding paraan. Ano magiging bunga nila kanya. So, hindi ito patungkol sa church. Dito pala, simple na yun eh. Nung nakita ko yung verse 38, mali sila nga ako. Hindi ito patungkol sa church. Ito'y patungkol sa kalibutan na kung saan nandoon ang dalawang grupo ng tao. The sons of the kingdom, yung mga Kristiyano, and the sons of the wicked one. Ito hindi Kristiyano kanya. Yung makikita natin, di ba? So, maliwanag na maliwanag yun. Hindi patungkol sa iglesia ang parable na ito. May dalawang mga asik. Two sowers. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. So verse 25, but the wild man slept. His enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. So may dalawang mga asik. Kanya. Tinaliwanag rin ng Panginoon kung sino yung dalawang mga asik. Sa verse 37, he who sows the good seed is the Son of Man. Yung nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Yun ang ating Panginoon. The enemy who sowed them is the devil. Yung nagasik po nung binhi, nung tares, o yung pansirang damo, ay ang diablo kanya. Diabolos. Yung pong sa Tagalog, diablo, sa English ay devil, hindi po translation yan. Ang ibig sabihin po yung enemy. Siya yung kaaway ng Diyos. So, devil, diabolos, altang Grego. Sa Kapampangan, isang uri ng mura yun. Diabolos kanila eh. Siguro gaan sa diabolos. So, yung dalawang sowers. So, nagasik. Yung isa ang pating Panginoon, yung isa ang diablo kanya. So, itong makikita nating application ito. Ang ating Panginoon, itinanim niya ang kanyang ebanghelyo. So, the Lord built His church. And His disciples will obey Him. And Satan, nangasik din siya ng bunga. Nangasik din siya ng mensahe. Mapapasin po ninyo, ang Satanas, hindi lang siya nangasik ng kasamaan. Yung sa pangalang Korinto, siya po yung nagpapanggap na ministro ng katwiran. At doon din kanyang manghel, kanya. So kung nagtayo ng iglesia ng ating Panginoon, nagtayo rin ng iglesia ng mga iglesia si Satanas, which are similar. Kaya kung hindi ka nakakaalam, pare-pareho lang ang kamo. Na ang dahilan is to deceive people. Madayaan ng Satanas ang mga tao kanya. Kaya tandaan natin, yung hindi tinanim ng Diyos, bubunutin niya. At yun ay sumasakain sa talinhaga ng parable of the tares. Bubunutin niya on the last day kanya. Sa Matthew 15 verse 13, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted kanya. Bubunutin din niya. So, dalawang mga asik eh. Dalawang binhi. Yung binhi ng mabuting bagay ng Ebanghelyo, yung masamang binhi, yan ang maling aral na ipinapangaral ni Satanas, di ba? Kasama ng kanyang mga aral. So yung field po, yun ang sabi natin dito sa verse, the field is the world kanya. The good seeds are the son of the kingdom,
but the tares are the sons of the wicked one. Therefore, as the tares are gathered and burned in fire, so it will be at the end of the age. Ganyan. So, may sabihin, susunugin din yung tares. At yun ay mangyari sa judgment day. Ganyan. Sa verse 42, and will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Ito po yung kahatulan sa impyerno. The field is the world. Ito yung sikreto. Ito yung susi na hindi ito tumutok sa church discipline. Ito yung nagkakaroon ng kontrobersiya. At kuminsan, pag hindi tayo nag-ingat, it will divide the church. Kung halimbawa, pinipilit ng isa, hindi walang disiplina, walang church discipline yan. Parable of the tares. Sasabihin siya, mali kayo, hindi iglesia yan. Ang pinag-uusapan niya, isang libutan. Magkakaroon kayo ng division, di ba? Kaya mag-ingat po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong basta-basta. Alam niyo, pagkakaiba niyan, ang nangasik ay ang anak ng tao niya. Ito yung ating Panginoong Yesus. Siya yung hari ng mga hari. Kaya kahit si Satanas, ng Diablo, ay masasama yan sa mapuparusahan. Dahil ang Panginoon, Jesus, ay ang hari ng mga hari. To understand King of Kings, dahil siya yung po yung nangasik eh. Sa 1 Timothy 6:15, siya tinawag na hari ng mga hari, Panginoon, which He will manifest in His own time. He was the blessed and only potentate, tayong makapangyarihan, the King of Kings and Lord of Lords. So He say King of Kings, Lord of Lords. So Revelation 17 verse 14, this will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is the Lord of Lords and King of Kings. And those who are with Him are called chosen and faithful. So, magwawagi ang Panginoon laban doon nangasik ng masama. Sa Old Testament, makikita natin, meron din mga taong tinawag na hari ng mga hari. For instance, si Nebuchadnezzar, sa Daniel chapter 2 verse 7, yung ulong gintungan niya ay ikaw hari ng mga hari kanya. Sa ibig sabihin, nadaig niya ang lahat ng mga bansa at siya naging hari ng mga bansang iyon kanya. Kaya ang Panginoon ay King of Kings because He rule over all kings of all the nation on earth. Kaya nagsisinungaling siya sa Satanas. Nakikita mo ba lahat ng kaharian kanya? Ibibigay ko sa iyo lahat naman kung ikayuyukod sa akin kanya. Sinungaling si Satanas. Dahil ang tunay na may kapangyarihan sa lahat ng kaharian ay ang ating Panginoon. Kaya nga doon sa Daniel chapter 2, magigiba lahat ng kaharian na yun. At ang mananatili ang kaharian ng Diyos. Kaya hindi magwawagi si Satanas sapagkat ang ng mga hari ang ating. Sino yung reapers? Sino yung mag-harvest? Maliwanag sa verse 39, the enemy who sold them is the devil. The harvest is the end of the age. And the reapers are the angels. Yung mga anghel, kanya. Kaya nga pagdating ng Panginoon, kasama niya ang kanyang mga anghel sa Matthew 25. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness, and will cast them into the furnace of fire. So, ang dadaling mag-harvest ay ang mga anghel kanya. Although ang Panginoon mga hatol, pero yung kukuha sa mga taong ito kanya ay ang mga anghel, makikita natin. So, yun ang sinasabi sa atin. Ang tanging ang anak ng tao, ang ating Panginoon, is qualified to make the judgment of all men and to judge the lawless one into the lake of fire. Siya lang. Dahil nababasa niya isip ng mga tao. Kaya nga po tayo mga tao, yung mga Kristiyano, kahit na meron tayong responsibility to judge. Halimbawa sa church discipline, we will judge na nagkasala yung kapatid. Kuminsan, our judgment is best preliminary, dahil hindi yan ang final judgment, and subject to human error.
Pwede tayo magkamali. Sabi ng Panginoon sa John 7 verse 24, do not judge with appearance. Judge a righteous judgment and not with appearance. Kailangan tayo magkaroon ng witness at kailangan tayo magkaroon ng evidence. Kaya minsan kahit totoo pa isang bagay na nakikita natin nangyayari, ginagawa ng mga kapatid na karmaldumal, wala tayong magagawa because you don't have evidence. Narinig natin na tinuturing maling araw, but we do not have evidence to prove it. Kasi pag sinarinig ko yan, that's hearsay. Maliban lang kung maraming kapatid na magsasabi, narinig namin yan. Pero unless otherwise, wala kang magagawa. Kahit nagkasala pa siya yung kapatid mo, kung hindi mo papatunayan, wala kang magagawa. Because ang ating judgment should be a righteous judgment. Based on evidence. Di ba? Doon sa binasa natin kagabi, sa 1 Corinthians chapter 5 verse 3, for I indeed as absent in the body of present spirit, have already judged him who has done this deed. Bakit kaya gawin ni Apostle Paul yun? Because he was inspired by the Holy Spirit. At meron narinig at itinabi sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya na hindi magsisinungaling. So, ang judgment, the judgment of Christ is both final and infallible. Hindi siya magkakamali. Hindi niya kailangan ng evidence. Dahil alam niya ang ginagawa natin. We cannot hide anything from Him. Alam niya lahat. Kaya pagdating ng panahon, yung mga alam niyang hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay parusahan niya. Pero yung tanong, bakit tumatagal? Why the seeming delay? 2,000 years na nakalipas eh. Kaya kuminsan meron tayong patience. Gusto natin yung mga nagkakasala, parusahan na agad. Ito po yung gusto ng mga alagad doon sa parable of the tares. Gusto nilang bunutin na kaagad. Pinagbawalan sila ng pangwag kanya. Wag. Huwag yung gawin yan. Baka pag ginawa natin yan, pati yung mga tapat ay masasaktan kanya. So, sa Mark 3 verse 17, masahin po natin sa halimbawa. Ito'y tinawag sa kay James and John. James the son of Zebedee and John the brother of James, to whom he gave the name Boanerges. That is sons of thunder. Ba't tinawag sila sons of thunder? Ganon sila dahil gusto nila kaagad parusahan ang nagkasala. Dito sa Luke chapter 9 verse 54, basahin natin. At tinawag silang son of thunder. Sabihin, mabagsik. Kanya, mabagsik. Basahin natin sa Luke chapter 9, dito po sa verse 54. Ito ang ating mababasa. Ito isang halimbawa na bakit tinawag silang gano'n. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Kanya. Sunugin na namin sila kanya. Pinagbawalan sila ng Panginoon, wag kanya. Yun po ang problema natin. Minsan masyado tayong nagmamadali na itong mga taong ito ay kagad na parusahan. We want evil to be disposed here, right now. Ang problema, hindi ganun ng Diyos. God is long-suffering. Siya po ay matyaga, pagpasensya. Siya naghihintay hanggang sa katapusan ng sanglibutan bago niya hatulan ang sinuman. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Sa 2 Peter 3:9 kanya, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, hindi siya mapagpahinood sa inyo. Na di niya ibig ng sinuman ni mapahama, kundi ang lahat ay mas magsipanumbalik at magsisi kanya. Hindi natin dapat isipin na yung pagiging matyaga ng Diyos ay means approval sa kasamaan na nangyayari ngayon. Hindi. Hindi siya sumasangayon. But He has allotted a time. May panahon na kung siya naahatulan niya ang lahat ng mga tao. Merong appointed time. Isang araw ng paghuhukom kanya. Di ba si Apostle Paul, nang siya pumunta sa Athens, at nakita niya yung iba't ibang mga Diyos doon, ipinakilala niya ang tunay na Diyos.
At dito po sa Acts 17 verse 30, sabi dito, truly, these times of ignorance, God overlooked yung panahon, ng unang panahon, but now commands all men everywhere to repent. Bakit? Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. Nung nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay, that means may judgment day. So, huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay at patayin natin ang mga hindi Kristiyano. Walang holy war. Walang jihad sa mga Kristiyano. Hindi natin ginagawa yun. We will let the Lord make the vengeance. Hindi sa ating. So, ito makikita natin dito po sa Parable of the Tares. Maghintay kayo kanya. There's a time na ang ahatulan ng Panginoon at ng kasamaan. Kasama na yung mga Ghost Project ngayon. Dating kung hindi tayo magkakaroon ng judgment katarungan ngayon, kaharapin nila yung katarungan ng Diyos. Sasagutin nila yan. Hindi lamang bilyon na ibabalik nila, kundi kailang buhay sa impyerno. Yung makikita natin, di ba? So the parable is used, yung they abuse yung sinabi ko kanina, yung parable of the tares, na ito'y patungkol sa church discipline. Nasabi lang Panginoon, pabayaan yung kanya yung tares, kinakasama ng mga wheat. Hanggang sa last day, judgment day, kanya. Huwag niyo sila saktan at huwag niyo bunutin. Baka kung sinaktan niyo yan, binunot niya, pati yung mga wheat o tunay na trigo ay mamamatay din, kanya. Alam po ninyo, once upon a time, mamaya ipapaliwanag po natin, nademanda ang isang church sa Oklahoma, dinimanda siya ng isang kapatid na babae na kanilang dinisiplina dahil nagkasala siya. So mayroong ganun danger, kaya yung mga ibang matandang mga kasabi mo, kaya wag na natin mag-practice ng church discipline, baka mademanda tayo kanila. Pero ang problema, hindi ito patungkol sa church. Sa verse 38, the field is the world. Ganyan. So, walang kaunahan dito ang iglesia. So, dito po sa pinag-aralan po natin kagabi, sa 1 Corinthians chapter 15, o chapter 5, verse 13, but those who are outside, God judges. Therefore, put away from yourselves the evil person. So, may pinahihiwalay kanyang masamang tao kanya. Hindi nagsisisi doon sa kanyang pagkakasala. So, meron church discipline. Kailangan tayong hiwalay sa isang kapatid na hindi na malakad sa katotohanan at nagpapatuloy sa paglakad sa hindi katwiran ng Diyos o nagkakasala. Yun, makita natin. So, meron church discipline, meron withdrawal of fellowship. Ibig sabihin, pag ang isang kapatid ay nagkakasala, kailangan natin siyang hiwalay kanya. Meron din controversy dyan. Paano kanya? Kung wala na siya, hiwalay pa ba natin siya? Sa 1 Corinthians 5, verse 11, yung binasa natin kanina, verse 1, hanggang doon po sa verse 5, it is actually reported that there is sexual immorality among you. And such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man as his father's wife, and you're puffed up, and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from among you. For I indeed, as absent in body, but present in spirit. Siya, pareho ang ating pagnanasa. I have already judged as though I were present. He who has so done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, ibig sabihin, may palawag na po natin kagabi. So, yung destruction of the flesh, yung mahinto yung kanyang gawa sa laman, ganyan, magsisi siya, magbalik sa Panginoon para sa maligtas sa araw ng paghuhukom. Ganyan. So, sabi ni Apostle Paul, dalawang beses,
Sabi rito, sa verse 2, that he who has done this deed might be taken away from among you. Pagkatapos dun sa verse 5, deliver such a one to Satan. You separate him, yan yung sabihin. So, meron church discipline. Pag ang kapatid ay nagpapatuloy, kasi sabi rito, it is actually reported that there is present tense, sexual immorality, ganyan. Meron din po sa 2 Thessalonians 3:6 na natunghayan din kagabi. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us. For you yourselves know how you ought to follow us. For we are not disorderly among you, nor did we eat anyone's bread free of charge, but walked with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we don't have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. For even when we are with you, we've commanded you this: if anyone will not work, neither shall he eat. Kanya. So yun na So ito meron talagang tinatawag na church discipline. Yung parable, itong parable, yun ang kanyang kahulugan. Hindi ito patungkol sa church discipline. Sinasabi lang ito yung tungkol sa judgment ng Diyos. Hindi pa mangyayari ngayong sa panahon na ito kanya. Yung final judgment, yung judgment sa final day kanya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Although, siyempre, kumisa mayroong consequences yung ginagawa natin kahit ngayon pa. Pero yung final judgment ay talagang mangyayari yan sa huling araw. So, yung po ang gusto natin emphasize. Huwag natin gamitin yung parable of the tares para sabihin natin there is no such thing as church discipline. Kasi kung nagtuturo maling aral ang isang kapatid sa inutusan tayo na humiwalay sa kanya, huwag tayo makisama kanya. Kaya kung alam nyo nagtuturo maling aral sa kapatid at sumasama ka pa rin sa kanya for whatever reason, abay nagkakasala tayo. Kasi sabi sa Romans 16, verse 17, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. For those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. Hindi rin po marunong magturo yung mga yan. Nambobola lang sila. Ginagamit nila yung magandang pananalita kanya para madaya kanya yung mga sibling mga kapatid. So ito po ang may kiling paliwanag po. May kiling lang po ito kasi may mga tanong na dapat natin sagutin para kagabi. Ano po? Yung pong tanong, babalikan ko po. Pinicture ko nga po eh. Na hindi ko na po nadatnan kagabi dahil tapos na po tayo. Tapos biglang dumating yung tanong na yun at ipinaalala sa akin ni Brother John Bautista. Ang tanong po, Brad, tanong po about sa mga talata na ito. Sa 1 Timothy chapter 2:11 at 12, ang babae mangaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ang tanong po ng kapatid, bakit po sinasabi ni Pablo ito, patungkol po ba ito sa pamilya o sa church? O may kinalaman po ba ang kultura dito kaya ito sinasabi ni Pablo? Alam niyo itong talatang ito, ginagamit ng isang denominasyon para sabi nila, hindi ito patungkol sa church, kaya ito patungkol sa pamilya. Ang isang suliranin ng Greek language patungkol sa babae, ang salita doon ay gune. Ang salita gune, bagamat ito'y patungkol sa babae, ito'y maaaring babaeng may asawa o maaaring babaeng general. Depende sa context.
Ito po ay very interesting na pag-aaral. Kasi kung minsan, may mga salin na sinasalin nila yung gune na babae. Bagamat nararapat na isalin nito, hindi sa kahulugan ng babae, kundi ng asawang babae. Yun ang makikita natin kung minsan, mga kapatid. Isang magandang halimbawa ay sa 1 Timothy chapter 3, yung mga asawa o yung mga diakono, may mga salin na ang hindi siya asawa, babae, ganyan. Yun, tingnan ko lang na po. May salin na yung mga babae nila, ganyan. Pero ang talagang makikita natin, depende po sa context, ito yung asawa ng mga deacons. Tignan nyo. Dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, dito po sa American Standard Version, ganito sa Tagalog. Women, ito'y patungkol sa mga diakono, basahin natin. Sa verse 8, deacons in like manner must be grave, not double-tongued, not given to too much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience. And let this also first be proved, then let them serve as deacons, if they are blameless. Women in like manner, tingnan, women. Walang dahilan na isalin itong babae. Dahil dito pinag-uusapan tungkol sa babae. Ito yung pinag-uusapan tungkol sa mga diakono. Pero pag ito, pero sa ibang salin, the same verse, ang nakalagay, their wives. Which is correct. Dahil ito yung patungkol sa mga diakono at qualification ng mga diakono sa kailang mga asawa. Dito sa 1 Timothy chapter 3, dito po sa dahil sa verse 11, 12, ganyan, let deacons be the husband of one wife. Doon sa verse 11, dito sa New King James, at doon din po sa King James, likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. So ito yung isang problema ng Greek language. Kaya nga magkaiba yung salin ng dalawa eh. Because it can be translated women or wives. Pero pagka ito po ay patungkol sa asawang babae, sinasabi nila, ito yung sinasali na wives. Kaya sa 1 Timothy, ito yung women. Hindi patungkol sa mga babaeng may asawa, but yung mga Kristiyanong babae in general. Pag ito ay patungkol sa pamilya, mag-asawa, ang salin ay wives. Doon sa Ephesians chapter 5, basahin natin. Sa verse 22, wives. Pag tinignan mo yun sa Grego, ay gune. Yung plural form ng gune. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. So ito tungkol sa babae sa pangkalahatan. Hindi kasama rito yung mga dalaga, kundi yung mga may asawa. Ngayon din po sa 1 Corinthians chapter 15. Yung mga babae kanya, pero pagdating kumita lang, tanong nila yung mga asawa nila. So ito yung mga tinatawag ng magsalitang mga babae, yung mga babae may asawa ng propeta kanya. So dito sa 1 Timothy chapter 2, anong ibig sabihin no? Ito ba'y patungkol sa pamilya o patungkol sa iglesia? Ito ay patungkol sa iglesia, sa local church. Hindi ito patungkol sa pamilya. Wala naman tayong mababasa ang asawang lalaki doon o asawang babae doon. Ang nakalagay ay women and men. So ito po ay generic sa parehong kasarian. So ito'y babae sa pangkalahatan at ito'y lalaki sa pangkalahatan. Anong relationship ng mga babaeng Kristiyano at mga lalaking Kristiyano sa loob ng iglesia? Basahin natin. I desire therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. In like manner also that the women adorn themselves in modest apparel, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with good works. Let a woman learn in silence with all submission. Hindi sinabing let wives kanya, let women. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. So ito teach, saan ba nangyayari pagtuturo? Ito yung nangyayari sa local church, di ba?
Ibig sabihin, hindi pinapayagan ng babae na magturo sa lalaki sa loob ng local church. But to be in silence. In other words, wala siyang authority. Ang authority nasa mga lalaki sa loob ng local church. Kaya ito'y ginagamit dating talata kapag walang elder, sino magdi-decide? Yung mga lalaki. Dahil nasa kailang authority sa loob ng local church in terms na pagpapalakad ng iglesia. Pag may elders, yung elders ang magdi-decide. So ito ba yung may kaugnayan sa kultura? Hindi rin. Ito sa lahat ng lugar. Kanya, everywhere kanya. So lahat ng local church kahit saan. Ito yung kaayusan. Yung babae, hindi siya pwede magturo sa lalaki. Pwede siya magturo sa mga kabataang lalaki. Boys yun hindi men. Pero pagdating sa men, yung mga matured na lalaki, may edad, etc., may sapat na kaisipan, hindi siya pwede. Yan ang sinasabi ni Pablo. So, mag-ingat po tayo doon, mga kapatid. Pwede ba magturang babae? Po, pwede siya magturo sa kapwa babae. Meron tayong talata doon sa Titus chapter 2. Yung mga matandang mga babae ay magturo sa mga kabataang babae. Kanya. Ito po Titus chapter 2. Ito po ay nagtuturo ito si Pablo sa iba't ibang uri ng mga kapatid. Yung mga batang lalaki, etc. Dito sa Titus chapter 2, verse 3, that older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to too much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. So ito po ay bagamat women na nakalagay, pero ito ay may asawa. Meron silang asawa. Maaari sabing young wives. Pwedeng saling young wives. Pero kahit women na sinarin dyan, by necessary inference, meron silang asawa. So yung gunay lahat yan. Yan ang problema doon. Kaya kailangan ma-determine yung women, ano ba yung context? Sabay tumutukoy sa isang babaeng walang asawa, babaeng may asawa, o babae in general. Ito po yung nalalaman natin sa pamagitan ng pagtingin doon sa kanyang context. So yun ang makikita natin doon. So huwag tayong malito. Ano po? Hindi natin sinasabi, ito yung dahilan bakit kinakailangan po tayong maging marunong sa pag-aaral ng context. Kasi pag mula na hindi natin tayo bihasa doon, magkakaroon tayo ng kalituhan. We will use verse out of context. So mali na ngayon ang ating magiging kahulugan na bibigay sa mga talata. Siyempre, walang context, di ba? Wala sa context. So, meron pong comment dito si Brother John Bautista kanya. Mag-aaral ng tahimik na may buong paggalang. Ibig sabihin, ang mababae ni kahit na matuto ng salita ng Diyos, hindi pinagbabawal, ngunit sa maayos at magalang paraan, hindi sa paraan na nagkipagtalo o nangingibabaw. Hindi ko pinaintulot ang babae magturo mo sa lalaki. Ang tinutukoy dito ay pampublikong pagtuturo sa kalalakihan. Hindi pwede. Hindi ibig sabihin bawal magturo ng babae kahit kailan. Ito yung sinabi po natin. Mahal siya magturo sa ibang babae, binasa natin Titus, o sa mga bata. Ang pinagbabawal ay ang posisyon ng autoridad. So walang pastora sa Biblia, walang mangangaral na babae sa Biblia, wala ng deaconess sa Biblia. Sa halip ay manatiling tahimik. Ang ibig sabihin ng tahimik dito, ito yung described doon sa verse na hindi pinahintulot ng babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Yun ang silence. Hindi ibig sabihin tahimik. Kapag pagkasalitang tahimik ay literally hindi siya magsasalita. Aba, hindi siya pwedeng umawit. Hindi rin siya pwedeng mag-amin. Babuhin na nanalangin, di ba? So, mga maganda po yung ano na yun, Brother John Bautista na po. Titignan ko na po itong meron pa rin itong comment. Ang araw ng Pentecost sa gawa ay linggo, hindi Sabado. Baka may nagtatanong dito na po.
Si Agosto 12. Yung araw ng Pentecost sa actually Sabado po ba, Linggo? Ang Pentecost is always a Sunday. Dahil ito po yung culmination ng 7 consecutive weeks. Yung Feast of the Harvest. Kanya ito po ay 7 consecutive weeks. So yung pinakahuli, yung 49th day, is always a Saturday. So yung 50th day is always a Sunday. Kaya yung araw ng Pentecost, ito po ay araw ng linggo. It's Sunday. Ang Sunday po ay Day of the Sun. Kanya, ito yung first day of the week, palagi. May binanggit po itong talata, at tama naman, sa Leviticus chapter 23, 15, 16. So, 7 consecutive weeks. So, matatapos lang sa 7th day. Yung kapitong linggo, siyempre, 49 days. So, yun ay Saturday. So, yung 50th day, Pentecost, is always a Sunday. Basahin natin yung Leviticus. Dito po sa chapter 23, 15, 16. Ano po? Kung meron kayong tanong nyo na kayo para masagot na po natin. O hindi ko masagot, pasasagot ko kay Brother John Bautista. Ano po? So 23, 15, 16. Basahin natin. Ito po ang ating, and you shall count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be completed. Count 50 days to the day after the 7th Sabbath, then you shall offer a new grain offering to the Lord. So yun po ay, yung 50th day is always a Sunday. Kaya the day of Pentecost was a Sunday. Kaya most probably, ang Panginoon dating siya sa araw ng linggo. Kaya mag-ingat kayo pag kayo hindi sumasamba. Baka dumating po ang Panginoon sa araw po ng linggo. Delikado yan, mga kapatid. Baka hindi natin makasama ang Panginoon doon. Pagka hindi tayo, tingnan nyo, yung Pentecost, linggo. Yung pagkabuhay na maguli, linggo. Nagpakita sa kanyang mga lagad, linggo. So most probably, pagdating ng Panginoon, araw din lang. Interestingly, hindi ko alam kung anong araw sa umakyat sa langit. Hindi ko pa binibigyan pansin nyo. Parang wala namang evidence kung anong araw yun. Pero mas probably, pagdating ng Panginoon, araw ng linggo yun. So, it cannot be Sabbath kasi Feast of the Weeks yun 7 consecutive weeks. Tapos, yung 49th day, siyempre, Sabado yun. So, yung 50th Pentecost is always a Sunday. Yun ang makikita natin. Di ba? So, maganda po itong ating mga pasana po. Magtanong pa kayo kung meron kayong mga tanungan. And then, dito ang paraan po na tayo po ay matuto. Yung pong pinakamahalagang tanong, the most important question, is the question that you didn't ask. Kasi hindi mo alam ang sagutin. Hindi mo itinanong eh. So, pag may tanong tayo, tanong natin. Doon tayo natututo. When you're willing to ask a question about something you don't understand, then that's the best way to learn. Kung pag kami nagsagot sa atin, we will examine the answer in accordance to the Bible, di ba? Acts 17 verse 11. Kung napatunayan mo, dito to, the answer will always be the same if the answer is from the Bible. It will always be the same. Naalala ko si Brother Rick, no, na may tinanong siya sa akin. Sinagot ko. Noong napunta kami sa Baguio, noong 1994, tinanong niya rin ulit kay Brother Jim McDonald at kay Brother Kenneth Mars, Sr. Parehong sagot. Pareho parang sagot. Kasi pag Bible lang ang ating ginagamit, when we use the Bible, it will always be the same. But when you add your opinion or human wisdom, then the answer will be different. Hindi na yung karunungan ng Diyos. Karunungan ng tao yan. When we try to introduce some things which are not authorized in the scriptures, those are not the will of God. Those are the will of man. We should be very careful.
Huwag tayong gumawa ng gano'n. Pag wala tayong mga malinaw, we don't have clear authority from the scriptures, we should not do it. Alam mo, merong pag-aaral dyan, yung do not remove the ancient landmarks. The ancient landmarks, yun ang boundary. Huwag mo alisin yung tatak, ganyan. Pag inalis natin yan, that's the problem. We will drift away from the truth. Nakikita natin. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Maiksi po ang ating pag-aaral. 46 pa lang eh. But anyway, kahit na maiksi, at least makita natin. There's church discipline. You have to enforce it. It's very difficult. But we need to enforce it kasi yun ay kalooban ng Diyos. Sometimes we need patience. Pero we should do it para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Otherwise, hindi rin tayo maliligtas. Pag sinabi natin walang... Maraming mga doktrina ng mga matatandang preachers na nagtataka ako. Isang bagay na dapat rin natin pag-aralan. Yung katuruan na pag namatay ang tao, maihiwalay ang kanyang katawan, yung spirit pupunta sa langit, sa Diyos, at yung kaluluwa pupunta sa Hades. Hindi ko mababasa sa Biblia yun. Pagka tinignan natin ang bahagi ng tao, hindi ko makikita sa Biblia yun. Pag namatay ang tao, mawawala lang yung kanyang katawan. You will be like naked. Wala siyang damit. Pero siya pa rin yung tao. At yung tao, yan, espiritu yan. Yan ang nilala sa larawan ng Diyos. Hindi siya hininga. Di ba, ang Diyos ay espiritu? Kung ang espiritu ay hininga, so, na palaging hiningin kahulugan, hindi ang Diyos ay hininga. Hindi ang Holy Spirit ay banal na hininga. May hindi natatama yun. Gusto natin pag-aralan din po yan sa mululobin po ng Panginoon. So, nandito na lang po, mga kapatid. Yung bumati. Gillian Leo, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Leonita Torreliza, na ibang garabi kada kaya amin kakabsat. Lea Domingo, ang siya, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Lea Domingo, good evening everyone. Good evening din, sister. Ibanez Senior Sani, good evening po sa inyong lahat. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat. Edna Delfina Villamayor, parang anniversary nila, anniversary. Gandang gabi po sa lahat mga kapatid. Clifford Estiandan. Ito po isang kabataang mangaral, taga Palawan. Good evening po sa lahat. Shortcut, good evening sa lahat. Yung Bautista, hindi na po ito kabataan, pero ito yung magigiting na mangaral po sa Cabanatuan. Good evening. Agosto 12, magandang ngayon po, pwede po matanong. Yung araw ng Pentecost, Acts 2:30, Sabado po ba o Linggo? Nasagot na po yan. Dito yung Lacanlala, good evening po. Ito po yung kahanip sa Mabalacat, Church of Christ. Moreto Campo, good evening po, Brad. Good evening din. Nicholas Rowe, Nick Jones and listening. Good evening. Thank you, Brother Nicholas. Agosto 12, mas strict po ang church discipline ng INC, mismong nanay at kapatid niya tiniwalag niya kanya. In some respect, tama naman yun, di ba? Pero yung pagtitiwalag o hindi ibig sabihin, hindi na siya kapatid. Kapatid pa rin siya. Kaya lang, nagkakamaling kapatid na kailangan magsisi. Pwede pa siyang bumalik. Hindi ako familiar sa doctrine, yung ganyang doctrine na kung pag itinawalig ka, kung pwede ka pang bumalik. Pero dito sa Biblia, according to the scriptures, 2 Thessalonians chapter 3, verse 14, and if anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company with him, that he may be ashamed. Mapahiya. Yet do not count him as an enemy, but admonish him as a brother. So,
Pagka inalis natin sa local na kapulungan ng isang kapatid pa rin siya. So, kung magsisi siya, pwede siya magbalik kung tatanggapin siya. Kasi nasa decision ng local church yun. Pero kung nagsisi siya, sabi ni Pablo 2 Corinthians chapter 2, tanggapin. Kung may katunayan talaga na nagsisi po siya. Si Vicente Kai, good evening po brother sa lahat ng mga kapatid. Blessed evening po mga kapatid. Si Roy Bebs Kapiri. Wala na po ako nakitang bumati. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyo matyagang nakikinig sa ating pag-aaral. And it beckons me on when the pathway seems dark. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. He is guiding me home. To the harbor I see. To the harbor I see. Till I'm safe in the fold. Till I'm safe in the fold. There's a light guiding me. There's a light guiding me. When the way seems so heavy, the burdens to bear, there's a light that is shining for me. Then I think of my Savior on Calvary there. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. Guiding me home. He is guiding me home. There's a harbor I see. There's a harbor I see. Till I'm safe in the fold. Till I'm safe in the fold. There's a light guiding me. There's a light guiding me. I am happy today and I'm nearer my home. There's a light that is shining for me. Just over the way is the mansion above. There's a light that is shining for me. There's a light guiding me. There's a light guiding me through the darkness of midnight. Till the morning I see. Till the morning I see. There's a light guiding me. There's a light guiding me. Guiding me home. He is guiding me home. To the harbor I see. To the harbor I see. Till I'm safe in the fold. Till I'm safe in the fold. There's a light guiding me. There's a light guiding me. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, look down from Thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now what
wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, thou see as I patiently wait. Come now and within me anew art create. To those who have sought thee, thou never saidst no. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Behold the Lamb, behold the Lamb, slain from the foundation of the world, for sinners crucified. O holy sacrifice, behold the Lamb of God, behold the Lamb. Crown him, crown him, worthy is the Lamb. Praise him, praise him. Heaven and earth resound. Behold the Lamb, behold the Lamb, slain from the foundation of the world, for sinners crucified. O holy sacrifice, behold the Lamb of God, behold the Lamb. Lord willing, bukas po ulit. Hindi, sa Friday pala. Friday na po. Magkakaroon ulit tayo po ng Facebook Live. Kung meron po kayong gusto pangaralan, pwede po natin talakayin. Dabi siyempre, ang ating pong magiging batayan ay ang salita ng Diyos na po. Doon lang po tayo. Kung hindi natin mababasa sa Biblia, wala tayong scriptural authority, hindi natin paniniwalaan yan. Kahit sino pa yung nagtuturo, it doesn't matter. Kasi ang ating respeto sa Diyos. Kahit na sino pang tao, nga naman siya kalapit sa atin, o kung siya nagtuturo ng mali, o hindi tayo dapat magsama. So, meron pong uling bumati, si Ronnie. Good evening po. Good evening din. Diyos, marami na banggit kasi nasa Camarines Norte. Meron pa hindi po masyadong Bicol po yun. So, Lord willing, Friday night. Ito po ay almost confirmed kung kayo po ay mayroong panahon sa December 20. Meron pong, unahan ko na si Brother Jen, po. Meron pong gasyo meeting dyan sa may Pirones Village Church of Christ, Cabanatuan City. Sa December 7 po, hindi naman po ako nagpapatakas sa sarili ko, hindi naman. For FYI lang, gusto nyong pumunta sa December 7 po, Lord willing, kina Brother Alan, ko sa may Judge Jimenez, Quezon City. Ako po ay naimbita roon. At ang paksa po ay Anghel at Demonyo, Angels and Demons.
Kung gusto po niyong pumunta po kayo roon. Ito po siguro yung magandang pag-aaral. Hindi madali yun. Ang anghel, hindi ganong karaming information sa kanilang kung kailan sila nilalang o ang mga demonyo rin. Hindi rin natin alam kung sino sila at paano sila nakarating o nalalang. So magandang pag-aaral po yan. Meron pa rin pong isang pag-aaral sa Kulong, Valenzuela City, na kung saan si Brother Ronald Molina maharap. So yun pong ating sa ibang mga local church, meron po silang mga gospel meetings din. Supportan po natin no po, kung meron tayong panahon. Yun po yung magpapalakas sa ating pananampalataya at sa pananampalataya ng mga kapatid na nag-host ng mga gospel meetings. So tayo po ay manalangin ng mga banal, kayo po ay muli nagagalak, tutuwa at pasisyahan sa ganitong pagkakataon na kami po ay nagkakaroon ng pag-aaral sa inyong mga salita. Naway bigyan niyo kami ng kapakumbabaan para tanggapin namin ang katotohanan. Bigyan niyo kami ng katapangan, tumindig sa katotohanan. At naway ang aming magiging motivation ay ang paglingkuran ng Panginoon at makarating sa langit. Patabayan po niyo kami, O Diyos, sa mga susunod na mga araw, ang aming mga namamahala po sa aming pamahalaan, at naway patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. At ang mga bagay tayo manghiningi, naging na pa sa kasalanan ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Amping.